Isang masigabong palakpakan ang pumuno sa buong bulwagan, halos magpatumba sa manipis na balat ng drum ng tenga ni Althea. Ngunit hindi ang ingay ng pagpupuri ang nakapagpakaba sa kanya, kundi ang boses na umalinggaw mula sa malaking screen sa entablado. Boses na alam niya. Boses na pilit niyang kinalimutan sa loob ng 10 taon. Mama, bakit tayo aalis? Hindi pa po tapos si Vice Mayor, bulong ni Ilya, ang pinakamaliit sa kanyang kambal, habang mahigpit siyang hinihila ni Thea patungo sa labasan. Nanginginig ang mga kamay ni Thea habang pinipiga ang maliit na palad ni Ilya. Ang puso niya ay parang tumatakbo ng karera, at ang bawat tibok ay nagpapaspa sa takot na bumabalot sa kanya. Hindi ito dapat mangyari. Hindi sila dapat magkita. Lia. Marami pang tao, mainit. Sa labas na lang tayo maghintay, okay, pilit niyang ngiti, kahit ang labi niya ay halos hindi na niya maigalaw. Mabilis siyang lumingon sa kaliwa, hinila si Leo na abala sa cellphone, at si Lino na may dalang backpack. 3 kambal, 3 buhay na pilit niyang inilayo sa anino ng nakaraan. Ngunit ang aninong iyon, ngayon, ay naging isang napakalinaw na imahe sa entablado, nakatayo roon, nagbibigay ng inspiradong talumpati. Rafael Buenaventura. Ang pangalang iyon ay parang isang matalim na kutsilyo na humiwa sa kanyang natutulog na sugat. Vice Mayor na siya ngayon. Ang Roger niya noon, ang ama ng kanyang mga anak, ay isa ng tinitingalang politiko. Sumulyap siya muli sa screen. Kay Roger, kay Rafael. Ang parehong matang iyon, na minsan ay punong-puno ng pagmamahal para sa kanya, ngayon ay nakatitig sa libu-libong mukha ng tao, puno ng kumpiyansa at otoridad. Kung hindi lang siguro napakalayo ng entablado, kung hindi lang napakaraming tao sa pagitan nila, baka naramdaman pa rin niya ang tindi ng titig nito. Ngunit ang tanging naramdaman niya ngayon ay isang malalim, nakakapangilabot na lamig na unti-unting gumagapang sa kanyang buong katawan. Mama, tingnan mo. Si Kuya Roger, yun sa Z. Diba, Lino, masiglang bulong ni Leo, kinukulit si Lino. Roger. Ito ang pangalang itinuro ni Thea sa kanila. Isang malaking kasinungalingan para ilayo sila sa anumang koneksyon sa mga Buenaventura. Roger, ang isang simpleng pangalan na walang kinalaman sa pamilyang mayaman at makapangyarihan. Roger, isang pangalan na naging code word nila para sa secret father. Huwag kayong maingay. Dali, bilis, halos pasigaw na niya habang hinahatak ang 3. Lumilingon na ang ilang tao sa likod niya, nagtataka sa kanilang pagmamadali. Mama, ba't ka umiiyak? Malambing na tanong ni Ilya, hinawakan ang kamay ni Thea. Nagulat si Thea. Hinawakan niya ang kanyang pisngi. Basang-basa pala. Isang butil ng luha ang pumatak sa likod ng kanyang palad. Bakit? Dahil ba sa takot? O dahil sa isang bahagi ng puso niya na pilit niyang ikinulong, bigla na namang nagpupumiglas? Matagal na kitang kinalimutan, Rafael. Hindi na dapat tayo magkita. Ang luhang iyon ay hindi lang luha ng takot, kundi luha ng alaala. Alaala ng gabing nilisan niya ang malaking mansyon ng mga Buenaventura. Gabi na bumuhos ang malakas na ulan at bumuhos din ang kanyang mga luha. Ang kanyang tiyan na malaki, naglalaman ng 3 buhay na siya lamang ang nakakaalam. Ang bawat patak ng ulan ay parang tumatago sa kanyang puso, kasing lamig ng pakiramdam niya nang marinig niya ang mga salitang nagwasak sa kanyang mundo. Hindi ko siya kailangan. Hindi siya magiging parte ng buhay ko. Narinig niya iyon ng gabing iyon. Mga salita ni Roger, malinaw na malinaw sa telepono. Para sa kanya iyon. Para sa kanya at sa kanyang mga anak. Gumuho ang lahat. Ang pangako, ang pag-asa, ang kinabukasang binuo niya sa kanyang isip. Kaya tumakas siya. Tumakas siya sa sakit, sa kahihiyan, at sa pag-iisip na siya ay isang malaking pagkakamali lamang sa buhay ni Rafael. Mama, ano ba kasi yan? Kakahiya na tayo, reklamo ni Leo, medyo nahihiya sa kanilang pagmamadali. Sige na, bilis na, pagmamadali pa rin ni Thea, habang papalapit sila sa exit. Nakita niya ang isang bakanting hagdanan sa likod ng bulwagan, at doon niya naisip na dumaan. Hindi ito ang exit na para sa mga bisita. Ito ang back exit para sa staff. Mas ligtas. Mas pribado. Kung saan hindi siya makikita. Napakabilis niyang hinatak ang mga anak. Narating nila ang likod ng stage, at naririnig pa rin ang boses ni Rafael na umaalinggaw sa buong bulwagan.
Sumulyap siya sa maliit na bintana. Ang mga tao ay nakangiti, pumapalakpak. Si Rafael ay nasa tuktok ng kanyang karera. At siya, Althea, ay pilit na nagtatago sa anino, dala-dala ang kanyang lihim at ang bunga ng kanilang pagmamahalan. Napakapit si Thea sa pader, humihinga ng malalim. Muntik na. Muntik na silang magkita. Salamat at hindi niya napansin. Ngunit bago pa man niya tuluyang mabatak ang huling anak palabas ng pasilyo, isang nakapangingilabot na katahimikan ang bumalot sa bulwagan. Tila ba biglang huminto ang oras. Pagkatapos, ang boses ni Rafael, ang umalinggaw-ngaw. Hindi na ito ang tono ng isang vice mayor na nagbibigay ng talumpati. Ito ay isang bulong na sapat lamang para marinig niya, na sapat lamang para bumalik ang lahat ng takot at pagdududa. Tumindig ang lahat ng balahibo ni Thea. Tumigil ang kanyang paghinga. Paano niya nalaman? Paano niya narinig? Nilingon niya ang entablado, ngunit wala na si Rafael doon. Ang tanging nakikita niya ay ang malaking screen na nagpapakita ng mikropono, tila ba naghihintay ng kasunod na salita. Ngunit ang salitang iyon ay sapat na. Sapat na para malaman niya. Nakita niya siya. Parang bumalik si Thea sa nakaraan. Ang huling salita ni Rafael sa mikropono ay parang isang susi na nagbukas ng mga alaala na matagal na niyang inilibing. Ang bulwagan, ang mga tao, ang kanyang mga anak, lahat ay naglaho. Ang nakikita niya ngayon ay ang malawak na mansyon ng mga Buenaventura, ang lugar kung saan unang umusbong ang kanyang puso, at kung saan ito nabasag. 11 taon na ang nakalipas. 11 taon mula nang una akong tumuntong sa mansyong ito, bit-bit ang aking mumunting pangarap at isang napakalaking pag-asa. Si Thea de la Cruz, simpleng dalaga mula sa probinsya, nagtatrabaho bilang katulong upang makatulong sa pamilya. Fresh graduate ng high school, puno ng pag-asa. Noong una, parang palaging umuulan sa kanyang mundo. Ang lungkot ng pagiging malayo sa pamilya, ang pagod sa trabaho. Ngunit isang araw, nagbago ang lahat. Naalala niya pa ang araw na iyon. Abot-abot ang kanyang pagmamadali na maglinis ng banyo ni Roger, ni Rafael. Ang banyo na iyon ay sagradong lugar para sa binata. Hindi niya alam kung bakit, ngunit parang ayaw niyang magkamali doon. Nagkiskis siya ng kung ano-ano, pilit na ginagawang kumikinang ang lahat. Naghuhugas siya ng salamin nang biglang dumulas ang espongha sa kanyang kamay. Aaray, bulong niya, habang nakita niya ang malaking bote ng shampoo na nahulog at gumulong sa paanan ng pinto. Tatalikod na sana siya para kunin ito nang bumukas ang pinto. At doon, nakatayo si Rafael. Sariwa pa sa alaala ni Thea ang mukha nito, bagong gising, magulo ang buhok, ang kanyang pang-itaas na katawan ay bahagyang nakabukas ang robe, nagpapakita ng matikas na dibdib. Ang matang iyon, na ngayon ay puno ng pagmamay-ari, ay noon ay puno ng gulat at medyo pagtataka. Oh, I'm sorry. Akala ko wala pa kayo, ma'am, utal niya, namumula sa hiya. Napangiti si Rafael. It's okay. Hindi ko rin alam na maglilinis ka pala ngayon. Lumapit ito at pinulot ang nahulog na bote. There, right? Tumango si Thea, halos hindi makahinga. Ang lapit ng boses niya, ang presensya niya. Doon nagsimula ang lahat. Mula sa simpleng pagbati, sa pagtulong nito sa pagbubuhat ng mabibigat na bagay, sa mga sulyap na nagtatagpo kapag akala nila ay walang nakakakita. Araw-araw, parang may nagpupush sa kanila na magkalapit. Madalas, nakikita niya si Rafael sa kusina, nagpapanggap na umiinom ng tubig, pero ang totoo, inaabangan siya. Magbibigay ng mga tips sa pagluluto o magtatanong tungkol sa araw niya. Ang mga simpleng sandali na iyon ay punong-puno ng tikilig. Naalala niya ang gabing naglakas loob si Rafael na iayain siya sa rooftop. Nagnanakaw sila ng sandali sa ilalim ng malawak na kalangitan, pinapanood ang mga bituin. Ang hangin ay malamig, ngunit ang puso niya ay mainit na mainit. Alam mo, Thea, bulong ni Rafael, habang magkatabi silang nakaupo, mas maganda ka pa sa mga bituin na yan. Napangiti si Thea, tinago ang mukha sa kanyang mga tuhod. Nako, Sir Rafael, nang bola ka pa. Huwag Sir Rafael. Raf na lang, anito, at hinawakan ang kamay niya. Ang init ng palad nito ay nagpadala ng kuryente sa kanyang buong katawan. Gusto kong lagi kang kasama. Gusto ko, akin ka lang.
At sa gabi ring iyon, nagpalitan sila ng pangako. Pangako ng pagmamahalan, ng pagiging tapat sa isa't isa, kahit na imposibleng mangyari sa paningin ng mundo. Ang bawat lihim na halik, ang bawat lihim na yakap, ay parang pagnanakaw ng mga sandali ng kaligayahan. Alam nila na delikado, ngunit ang pag-ibig ay mas malakas sa takot. Minsan, tinutulungan din siya ni Rafael sa pag-aaral. Kahit katulong siya, pinagsisikapan niyang magbasa ng mga libro para sa college entrance exam si Rafael, na isang college student din noon, ang kanyang naging tutor. Sa ilalim ng puno sa hardin, habang sinisinagan sila ng araw, nagtuturo si Rafael sa kanya ng English at Science. Ang mga sandaling iyon, ang lapit ng kanilang mga mukha, ang pagtama ng kanilang mga kamay habang itinuturo ang mga salita sa libro, ay nagpatindi ng kanilang damdamin. Dea, ipinapangako ko sa iyo, bulong ni Rafael isang gabi, habang mahigpit siyang yakap, hindi kita pababayaan. Hindi ako susuko sa iyo. Magkakaroon tayo ng pamilya. Darating ang panahon, hindi na tayo magtatago. Ang mga salitang iyon ay parang himig sa kanyang pandinig. Bumuo ito ng pag-asa sa kanyang puso, isang pag-asa na siya ay magiging bahagi ng mundo ni Rafael, na magkasama silang haharap sa anumang hamon. Dahil sa mga salitang iyon, ipinagkatiwala niya ang lahat. Ngunit ang mga himig ay hindi nagtagal. Nagkaroon ng mga bagyo. Isang gabi, habang naglilinis si Thea sa sala, narinig niya ang boses ni Rafael mula sa study room. Nakabukas ng bahagya ang pinto, at ang boses nito ay matalim, puno ng galit at pagkabigo. Narinig niya ang mga salitang humiwa sa kanyang puso, na nagpaikot sa kanyang tiyan. Hindi ko siya kailangan. Hindi siya magiging parte ng buhay ko. Naging yelo ang buong katawan ni Thea. Hindi siya nakahinga. Sino ang siya? Nagsimulang umikot ang kanyang isip. Nagkaroon ba si Rafael ng ibang babae? O siya ba ang tinutukoy nito? Ang lahat ng pangako, ang lahat ng matatamis na salita, ay tila isang malaking kasinungalingan. Nagmamadali siyang lumayo sa pinto, nagtago sa likod ng kurtina. Ramdam niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Naramdaman niya ang pagkulo ng kanyang dugo. Ilang sandali pa, narinig niya ang pagbaba ng telepono. Pagkatapos, bumukas ang pinto. Nakita niya si Rafael. Ang mukha nito ay pagod na pagod, at ang mga mata nito ay punong-puno ng lungkot. Ngunit sa mata ni Thea, ang lungkot na iyon ay simbolo ng kanyang pagtataksil. Nagtama ang kanilang paningin. Hindi niya alam kung ano ang binabasa ni Rafael sa kanyang mga mata, ngunit sa tingin ni Thea, nakita nito ang kanyang pagkabigo. Pinilit niyang humiti kahit na nanginginig ang kanyang labi. Ngunit hindi niya kinaya. Tinalikuran niya si Rafael, mabilis na lumakad palayo. At sa pagtalikod na iyon, hindi na niya nakita ang pag-abot ng kamay ni Rafael sa kanya, ang pagnanais nitong ipaliwanag ang lahat. Ang tanging naramdaman niya ay ang bigat ng lihim sa kanyang sinapupunan, ang tatlong buhay na dala-dala niya, at ang napakalaking takot na siya ay isang malaking kamalian lamang sa buhay ng lalaking minahal niya. This heart pounded in her chest, a relentless drumbeat that echoed the fear she had just felt. Rafael had seen her. He had called her name. The past, which she had painstakingly buried, had clawed its way back to the surface. She gripped the hands of her children tighter, pulling them forward, away from the chaos of the graduation hall and back into the relative anonymity of the street. Mama, are you sure we can't go back? Leia really wanted to see the vice mayor, Leo, ever the inquisitive one, asked, his voice laced with disappointment. Hindi na, anak. Maraming tao. Saka, tapos na ang speech niya, they replied, her voice still trembling slightly. She avoided looking at them directly, fearing they would see the panic in her eyes. Her children, her triplets, Leo, Leia, and Lino, were the living embodiment of a love she had tried to erase. 10 years. 10 years she had built a life for them, far from the shadows of the Benaventura mansion, far from Rafael. But fate, it seemed, had cruel sense of humor. As they finally stepped out into the bustling street, the sounds of the city replaced the applause from the hall. They hailed a taxi, her mind racing. She had to get them home, somewhere safe, away from him. The thought of Rafael knowing about their children sent shiver down her spine. The consequences were too terrifying to imagine. Doña Soledad, Rafael's mother,
would never allow it the pain of the past, the humiliation, the sheer heartbreak of believing Raphael had abandoned her, it all came flooding back. She closed her eyes, trying to clear her head, but the images persisted. Raphael's face, etched with maturity and authority, yet still undeniably the same face that had haunted her dreams for a decade. The voice, deeper now, but still carrying the same timbre that used to send shivers of delight through her. Now, it only sent fear. Inside the taxi, the triplets chattered about the graduation ceremony, about their friends, about everything but the man who had briefly captivated their attention on the stage. They listened, forcing a smile, but her mind was miles away, trapped in a time capsule of what-ifs and could-have-beens. What if I hadn't left? What if I had confronted him? But the what-ifs were a dangerous game, one she couldn't afford to play now. Not with 3 innocent lives depending on her. She had built her walls high and strong, protecting herself and her children from the pain of the past. Yet, with a single glance and a whispered name, Raphael had managed to crack them wide open. "Mama, are you okay?" Leia asked again, her small hand reaching for this. Leia was always the most sensitive, the one who seemed to instinctively understand when they was hurting. They forced a more convincing smile this time. "Of course, anak. Pagod lang si Mama." But she wasn't just tired. She was terrified. Raphael knew. And soon, he would come looking. When they arrived home, they ushered the children inside quickly. She needed a moment to herself, to process the shock, to steel herself for what was to come. She sent Liu and Lino to their rooms to change, and stayed with Leia, who still seemed to sense her mother's unease. Later that evening, after the children were asleep, they sat alone in the dim living room. Her phone buzzed. She almost ignored it, her heart leaping into her throat. But curiosity, mixed with a morbid sense of inevitability, made her pick it up. It was an unknown number. A text message. "Alvea, kailangan nating mag-usap. Hindi mo maiintindihan ang lahat. Alvea, we need to talk. You don't understand everything." Her hand trembled so violently that she almost dropped the phone. It was him. Raphael. He had found her number, somehow. He was coming. The past was no longer just an echo, it was knocking at her door. Suddenly, a loud, insistent knocking rattled her front door. They gasped, dropping her phone. Her blood ran cold. He hadn't just texted. He was here. Now. She peered through the peephole, her breath hitched in her throat. Standing outside, drenched from the sudden downpour that had just begun, was Raphael Benaventura. His face, wary and desperate, was unmistakable. He looked directly at her door, as if he knew she was there, watching. But from the shadows of a parked car down the street, Doña Soledad Benaventura watched them both, a cold, calculating glint in her eyes, faint, almost imperceptible smile playing on her lips. She had been waiting for this. Ang malakas na katok sa pinto, kasabay ng tunog ng bumubuhos na ulan, ay parang bombang sumabog sa dibdib ni Thea. Nanginginig ang buong katawan niya, mas matindi pa kaysa sa ginaw na dulot ng hangin. Nakita niya si Raphael. Nakita niya ang lalaking nagwasak sa kanyang buhay, ang ama ng kanyang mga anak, na ngayon ay nasa labas ng kanyang tahanan, pagkatapos ng 10 taon. Bakit ngayon pa? Matapos ang lahat. Bumalik ang lahat. Ang gabing iyon, kasing dilim at kasing lakas ng ulan ngayon. Gabing pinaniniwalaan niyang huling gabi niya sa mansyon ng mga Benaventura. Naalala niya ang gabi bago siya umalis. Malakas ang kabog ng dibdib niya, hindi lang dahil sa pag-ibig kundi dahil sa isa pang lihim na dala-dala niya. 3 buhay ang unti-unting lumalaki sa kanyang sinapupunan. Hindi niya ito masabi kay Raphael. Paano niya sasabihin? Siya lang isang katulong, at si Raphael ay ang kaisa-isang tagapagmana ng isang napakayamang pamilya. Hindi niya kayang ilagay sa alanganin ang kinabukasan ng lalaking mahal niya. Ngunit nagbabago ang lahat ng gabing iyon. Naglinis siya sa study room nang marinig niya ang boses ni Raphael mula sa phone call nito.
Ang pinto ay nakabukas ng bahagya, at ang tono ng boses nito ay matalim, puno ng pagkabigo, halos galit. Hindi ko siya kailangan. Hindi siya magiging parte ng buhay ko. Natigilan si Thea. Nawala ang lahat ng lakas niya. Binitawan niya ang hawak na dustpan at gumawa ito ng mahinang ingay. Ngunit hindi niya iyon ininda. Ang tanging naririnig niya ay ang mga salitang iyon na parang espada na tumagos sa kanyang puso. Ang siya. Sino ang siya? Biglang bumuhos ang malamig na tubig sa kanya. Hindi kaya ang siya ay siya. At ang hindi magiging parte ng buhay ko ay para sa kanya at sa kanyang magiging mga anak. Hindi niya alam. Wala siyang kumpirmasyon. Ngunit sa kanyang isipan, sa kanyang takot, sa kanyang kawalan ng tiwala sa sarili bilang isang katulong na nagmahal sa kanyang amo, ang tanging paliwanag ay iyon. Nagtatago si Rafael sa likod ng pintong iyon, nagtatago ng kanyang mga tunay na damdamin na siya ay isang malaking pagkakamali lamang sa buhay nito. Narinig niya ang boses ni Rafael na nagsasalita pa, ngunit ang mga salita ay nagiging ingay na lamang. Hindi na niya naiintindihan. Ang tanging lumalabas sa kanyang isipan ay ang pangungusap na iyon. Hindi ko siya kailangan. Hindi siya magiging parte ng buhay ko. Bumalik sa kanya ang lahat ng kanyang kawalan ng seguridad. Siya ay galing sa mahirap na pamilya, walang pinag-aralan. Si Rafael ay mayaman, matalino, may magandang kinabukasan. Paano nga ba sila magkakasama? Ito ang katotohanan. Isa lang siyang katulong. Isang katulong na umasa sa mga matatamis na salita. Nang marinig niya ang pagpatay ni Rafael ng telepono, tumakbo si Thea. Tumakbo siya pabalik sa kanyang kwarto, ang maliit na silid na nakatago sa likod ng kusina. Ang kanyang puso ay halos lumabas sa kanyang dibdib. Hindi niya pinansin ang pagkabog ng kanyang tiyan. Ang tanging naramdaman niya ay ang sakit. Nag-impake siya ng mabilis nang hindi nag-iisip. Ilang damit, ang kanyang birth certificate, at kaunting pera na naipon niya. Habang nag-iimpake, naramdaman niya ang init ng kanyang mga mata. Umiiyak na siya. Umiiyak para sa kanyang nasirang pangarap, para sa pag-ibig na akala niya ay totoo. Kaya kahit bumuhos ang malakas na ulan, kahit na halos hindi niya makita ang nilalakaran niya, lumabas siya. Lumabas siya sa mansyon na iyon, dala-dala ang kanyang lihim, ang kanyang sakit, at ang tatlong buhay na pilit niyang ipagtatago sa mundo. Hindi siya lumingon. Hindi niya kayang lumingon. Kung lilingon siya, baka magbago pa ang isip niya. Baka magpakatanga pa siya sa pag-ibig na akala niya ay para sa kanya. 10 taon. 10 taon niya itong tinago. Lumaki ang mga bata ng walang ama, kahit na alam nilang mayroon sila. Pinilit niyang maging isang mapagmahal na ina at isang ama sa kanilang lahat. Nagtrabaho siya ng doble, ng triple, upang mabuhay sila ng marangal. Ngayon, narito si Rafael, nakatayo sa kanyang pintuan. Binalikan ni Thea ang realidad. Ang katok sa pinto ay hindi tumitigil. Alam ni Rafael na nasa loob siya. Althea. Alam kong nandyan ka. Mag-usap tayo, sigaw ni Rafael, halos hindi na marinig sa lakas ng ulan. Parang bumalik ang sakit na naramdaman niya noon. Ang galit, ang pagtataksil. Paano niya kayang humarap sa lalaking nagdulot sa kanya ng ganito kalaking sakit? Samantala, sa kabilang bahagi ng syudad, si Rafael ay nasa opisina niya kanina, pagkatapos ng graduation ceremony. Ang boses ni Thea, ang mukha nito, at ang tatlong bata na nagtatago sa likod niya, lahat ay parang isang pelikula na paulit-ulit na pinapalabas sa kanyang isipan. Hindi. Hindi maaari. Ngunit ang mga mata ng mga bata, ang mga mata ng mga bata ay parehong-pareho sa kanya. Ang mga buhok nila. Ang ngiti. Ang lahat. Mabilis siyang umuwi sa kanyang kondo. Kinuha niya ang isang lumang photo album. Doon, may mga larawan niya at ni Thea noong nagtatrabaho pa ito sa kanila. Ang kanyang ngiti. Ang kanyang mga mata. At doon, sa isang larawan, na kinuha niya ng patago, nakita niya ang ngiti ni Thea. Ang ngiti na ngayon ay nakikita niya sa mukha ni Elia. Bumagsak siya sa upuan, hawak ang larawan. Si Elia. Leo. Lino. 3 buhay na bunga ng kanilang pagmamahalan na inilihim sa kanya sa loob ng 10 taon. Paano mo nagawa ito sa akin, Thea? Bulong niya, ang kanyang tinig ay puno ng sakit at pagkabigo.
Ngunit sa likod ng sakit na iyon, mayroong isang malakas na bugso ng pagmamahal. Ang kanyang mga anak. Ang kanyang mga anak. Agad siyang naghanap ng contact number. Matagal na. Wala na siyang number ni Thea. Ngunit may kaibigan siyang private investigator. Sa loob lang ng ilang oras, nakuha niya ang address at contact number ni Thea. Hindi na siya nag-atubili. Nag-text muna siya. Althea, kailangan nating mag-usap. Hindi mo maiintindihan ang lahat. At nang hindi ito sumagot, nagdesisyon siyang pumunta. Hindi niya kayang maghintay. Hindi niya kayang hayaan pa ang 10 taon na lumipas ng walang paliwanag. Ngayon, narito siya, nakatayo sa labas ng bahay ni Thea, na naliligo sa ulan. Alam niyang nasasaktan si Thea. Alam niyang may dahilan ito. Ngunit ang sakit na nararamdaman niya ngayon, ang sakit ng 10 taon na paghahanap, ay mas matindi. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Kailangan niyang ipaliwanag ang kanyang panig. Ngunit si Thea, sa kabilang panig ng pinto, ay hindi niya binubuksan. Ang mga alaala ay masyadong sariwa. Ang sakit ay masyadong matindi. Ang takot ay masyadong malaki. Hindi. Hindi ko hahayaan na saktan mo ulit ako. Hindi ko hahayaan na saktan mo ang mga anak ko. Hindi alam ni Thea na habang nagkakasagutan sila sa loob ng isip niya, at habang nakatayo si Rafael sa kanyang pintuan, may isang pares ng matang nagmamasid sa kanilang lahat. Nakaupo sa loob ng kanyang itim na kotse, sa ilalim ng ulan, si Doña Soledad Buenaventura ay tahimik na nakamasid. Isang nakakatakot na ngiti ang unti-unting lumabas sa kanyang labi. Sa wakas, Rafael. Nagkita na kayo. Ngayon, magsisimula na ang laro. Nakatayo si Rafael sa ilalim ng bumubuhos na ulan, ang bawat patak ay tila latigo sa kanyang mukha. Hindi niya alintana ang ginaw o ang basang damit. Ang tanging nararamdaman niya ay ang nag-aalab na pagmamadali at ang lamig ng pinto na hindi bumubukas. Alam niyang nasa loob si Thea. Nararamdaman niya ang presensya nito, ang paghinga nito sa kabilang banda ng pader. Althea. Alam kong nandyan ka. Mag-usap tayo, Althea. Kailangan nating mag-usap, muling sigaw niya, halos paos na ang boses. Ang pait ng 10 taong paghahanap ay umakyat sa kanyang lalamunan. Ilang beses siyang naglakbay, nagtanong, naghanap ng bakas. Ngayon, sa wakas, narito siya, at sarado pa rin ang pinto. Sa loob ng bahay, tila ba humihinga ng mabigat si Thea. Narinig niya ang mahinang tunog ng mga yabag. Lumapit ito sa pinto. Marahan siyang kumatok muli, mas mahina ngayon, puno ng pakiusap. Thea, pakiusap. 5 minuto lang. Kailangan mong malaman ang totoo. Maya-maya, dahan-dahang bumukas ang pinto, sapat lang para makasilip si Thea. Ang kanyang mga mata ay pamamaga, ang mga labi ay nanginginig. Ang kanyang tingin ay puno ng galit at sakit, na parang bawat segundo ay pinipilit niyang huwag sumabog. Ano pa ang kailangan mong sabihin, Rafael? Hindi ba sapat ang ginawa mo? Matapos ang 10 taon, ngayon ka pa susulpot, ang boses ni Thea ay halos pabulong, ngunit puno ng tindi, parang isang namuong yelo na kayang basagin ang lahat. Thea, hindi mo naiintindihan ang nangyari. May dahilan kung bakit hindi kita nahabol noon. May dahilan kung bakit hindi ako nakapagpaliwanag. Dahilan? Anong dahilan, Rafael? Ang marinig mo ako na tinawag kang Roger. Ang makita mo ang mukha ko na puno ng pag-asa sa mga pangako mo. Ang isiping mahal mo ako. Ano pa ang dahilan, Rafael? Sunod-sunod na tanong ni Thea. Ang bawat salita ay parang suntok sa dibdib ni Rafael. Pumikit si Rafael. Naramdaman niya ang kirot sa kanyang puso. Thea, ang gabing iyon. Hindi tungkol sa iyo ang sinabi ko. Hindi ikaw ang siya sa telepono. Mahal kita, Thea. Mahal na mahal kita noon pa. Umiling si Thea, tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Kasinungalingan. Lahat ng pangako mo ay kasinungalingan. Narinig ko mismo, Rafael. Narinig ko. At matapos noon, wala kang ginawa. Hindi mo ako hinabol. Hindi mo ako pinuntahan. Naglaho ka na lang. Naghahabol ako, Thea. Simula nang mawala ka, wala akong ginawa kundi hanapin ka. Pinahanap kita sa lahat ng sulok ng Pilipinas. Kung saan-saan ako nagtanong, halos mabaliw ako sa pag-iisip kung nasaan ka.
Araw-araw, gabi-gabi, ang pagkawala mo ang gumugulo sa isip ko. Naglakas loob si Rafael na humakbang papalapit. Ang boses niya ay puno ng pagmamakaawa, na ngayon ay lumabas na ang lahat ng pagkabigo niya. Biglang bumukas ng buo ang pinto. Hinarap ni Thea si Rafael, ang mga mata ay nanlilisik sa galit at sakit. Ano? Hinanap mo ako? Habang ako, Rafael, ako. Isang buntis na babae, nag-iisa, lumalaban sa bawat araw para lang mabuhay ang mga anak natin. Alam mo ba kung gaano kahirap ang bawat gabi na mag-isa akong nagdadasal na sana may makain kami bukas? Alam mo ba kung gaano kasakit na panoorin ang mga anak ko na lumalaki ng walang ama, habang ikaw, Rafael Buenaventura, ay nagpapakasasa sa yaman at kapangyarihan mo? Pinigilan ni Thea ang kanyang paghikbi. Alam mo ba ang pakiramdam na magtrabaho ng halos 24 na oras, 8 trabaho sa isang araw, para lang may maibili ako ng gatas at diaper? Habang ang 3 bata ko, nagkakasakit, at wala akong malaking pera para dalhin sila sa pinakamagaling na doktor. Wala kang alam, Rafael. Wala kang alam sa lahat ng pinagdaanan ko. Bumalik ang tingin ni Thea sa kanyang mga mata, ang mga luha ay umaagos na ngayon ng tuloy-tuloy. Napakasakit, Rafael. Napakasakit makita ka ngayon, sa ganoong kalaking posisyon, habang ako ay pilit na bumabangon sa bawat araw, dala-dala ang lahat ng sakit at kahihiyan na iniwan mo sa akin. Napakagat si Rafael sa kanyang labi. Ang mga salita ni Thea ay tumago sa kanyang puso. Naramdaman niya ang bigat ng pagkabigo, ng kawalan ng pag-asa. Hindi niya masisisi si Thea. Sa mga mata nito, siya ang naging kontrabida. Thea, pakiusap. Magpaliwanag ako. Walang kailangan ipaliwanag, Rafael, sigaw ni Thea, bago padabog na isara ang pinto sa mukha ni Rafael. Naiwan si Rafael, basang-basa sa ulan, na tila binagsakan ng langit at lupa. Ang sakit sa kanyang puso ay mas matindi pa kaysa sa ginaw. Ang galit ni Thea, ang sakit sa kanyang boses, ang mga luhang umagos mula sa mga mata nito, lahat ay patunay na nagawa niya itong saktan ng labis. Ngunit alam niya, mayroong isang malaking bahagi ng kwento na hindi pa rin alam ni Thea. Sa loob ng kanyang itim na kotse, nakita ni Doña Soledad ang lahat ng nangyari. Isang ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Ang kanyang plano ay gumagana. Ang pagitan sa pagitan ng dalawa ay nananatiling malalim. Ngunit may iba pa siyang kailangan gawin. Kinaumagahan, maagang pumunta si Doña Soledad sa Luthery School, kung saan nag-aaral ang mga kambal ni Thea. Bilang isang kilalang patrones at miyembro ng school board, madali siyang nakakuha ng impormasyon tungkol sa mga estudyanteng may scholarship. At doon niya natuklasan. Lea de la Cruz. Ang bunso sa kambal. May sakit sa puso. At kailangan ng agarang operasyon. Napangiti si Doña Soledad. Ito ang susi. Samantala, sa isang lumang apartment building, nakaupo si Thea sa gilid ng kama, hawak ang mga kamay ni Elia. Malamig ang noo ng bata at ang hininga nito ay mabigat. Mama, masakit pa rin po ang dibdib ko, bulong ni Lea, humihingal. Ginulo ni Thea ang buhok ng anak. Kaya mo yan, anak. Magpapagaling ka. Babalik tayo kay Dr. Reyes mamaya. Ngunit ang bawat salita ay maihalong takot. Alam niyang kailangan ng operasyon si Lea. Ngunit saan siya kukuha ng pera? Ang kanyang kinita sa paglalaba at paglilinis ay sapat lang para sa pang-araw-araw nilang gastos. Maya-maya, tumunog ang cellphone ni Thea. Isang unknown number. Nag-alinlangan siya, ngunit sinagot pa rin. Hello? Ikaw ba si Althea de la Cruz? Ang boses sa kabilang linya ay malamig, ngunit may otoridad. Opo. Sino po ito? Narinig ko ang tungkol sa sakit ng anak mo. May solusyon ako para sa'yo. Nagulat si Thea. Paano nila nalaman? Sino po kayo? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga, kaya kong tulungan ang anak mo. May kondisyon lang. Nagtaasan ang mga balahibo ni Thea. Kondisyon? Hindi siya nagtitiwala sa mga ganitong klase ng offer. Ngunit ang boses ng paghingal ni Elia ay sapat na para burahin ang pag-aalinlangan niya. Ano po ang kondisyon? Tanong ni Thea, kahit kinakabahan. Magkita tayo sa Starbucks sa Ayala Mall sa Sabado, 3:00 ng hapon. Huwag kang magdala ng kasama. Kung interesado kang mailigtas ang anak mo, pumunta ka.
Biglang pinatay ang tawag. Naiwan si Thea, nanginginig ang mga kamay. Sino ang taong iyon? At anong kondisyon ang sinasabi niya? Subalit ang mukha ni Ilya, ang sakit na nararamdaman nito, ay sapat na para pumikit si Thea at magdesisyon. Gagawin niya ang lahat para sa kanyang anak. Kinabukasan, araw ng Sabado, pumunta si Rafael sa Hildery School para bisitahin ang prinsipal. Nais niyang mag-volunteer ng tulong sa school. Ngunit ang totoo, nais lang niyang malaman ang lahat tungkol sa kanyang mga anak. Naglalakad siya sa hallway nang marinig niya ang boses ng prinsipal na nakikipag-usap sa isang babae. At salamat po, Doña Soledad, sa pagiging napaka-generous ninyo sa aming paaralan. Isang malaking tulong po ang inyong donasyon. Doña Soledad, ang kanyang ina. Anong ginagawa niya dito? Naglakad si Rafael papalapit at nakita niya ang kanyang ina, nakangiti, hawak ang kamay ni Ilya. Si Ilya, ang kanyang anak. Ang cute mo naman, apo, bulong ni Doña Soledad habang tinititigan ang mukha ni Ilya. Ang mga salitang iyon ay parang tinik na tumusok sa puso ni Rafael. Apo, paano? Kailan? Ang kanyang ina, na alam niyang walang alam tungkol sa mga anak niya, ngayon ay hawak ang kamay ng kanyang anak. Ang mukha ni Thea ay maputla, nakatayo sa tabi ni Ilya, tila ba na estatwa sa kanyang kinatatayuan. Ang mga mata nito ay nanlilisik sa takot at pagkabigla. Hindi niya maintindihan. Anong nangyayari? Ang kanyang ina, nakilala na ang kanyang anak. At tinawag itong Pi-apo. Tuliro si Rafael habang nakatitig sa kanyang inang nakahawak sa kamay ni Ilya. Ang salitang Pi-apo ay umalinggaw sa kanyang isipan, kasabay ng pamilyar na kaba. Ano ang ginagawa ni Mama dito? Paano niya nakilala si Ilya? Ang mga tanong na iyon ay sumisikip sa kanyang dibdib. Puno ng pagdududa, nilapitan niya ang tatlo. Mama! Anong ginagawa niyo rito? Tanong ni Rafael, ang boses ay puno ng pagtataka. Tumingin si Doña Soledad sa kanya, isang mapanlinlang na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Oh, Rafael. Nagkataon lang. Binibisita ko ang eskwelahan bilang miyembro ng board. Sino ang mga batang ito? Ang cute naman nila. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Thea, na tila ba naging estatwa sa kanyang kinatatayuan. Hindi niya kailangan magsalita pa. Ang pagkabigla at takot sa mga mata ni Thea ay sapat na para malaman ni Rafael na may mas malalim na nangyayari rito. Ngunit ano? Buong araw, hindi mawala sa isip ni Rafael ang nangyari sa eskwelahan. Ang nakakabagabag na presensya ng kanyang ina, ang tawag nito kay Ilya na Apo. Nagpa siya siyang imbestigahan. Naisip niya ang kanyang lumang cellphone na nakatago sa isang kahon sa ilalim ng kanyang kama. Gamit iyon dati para sa mga private calls na ayaw niyang marinig ng kanyang ina. Nang makita niya ang lumang telepono, isang flash ng alaala ang pumasok sa kanyang isip. Ang gabing nawala si Thea. Naalala niya ang pakikipag-away niya sa kanyang ina sa telepono, ang pagtanggi niya sa arranged marriage, at ang pagtatanggol kay Thea. Puno ng pag-asa, kinuha niya ang charger at sinubukan itong buksan. Umpisa pa lang, luma na ang phone na iyon kaya mahirap na itong mabuksan. Pero sa awa ng Diyos, nagbukas ito. Puno ng alikabok ngunit gumana. At doon, sa message folder, nakita niya ang isang voice message mula sa kanyang ina. Hindi niya naaalala na may iniwan itong voice message. Ito ay matagal nang nakalimutan. Pinindot niya ang play. Ang boses ng kanyang ina, matalim at puno ng galit, ay umalinggaw sa tahimik na silid. Rafael, huwag kang magpapakababaw. Ang babaeng iyan ay isa lang katulong. Walang kinabukasan sa kanya. Hindi siya karapat-dapat sa pangalan ng pamilya Buenaventura. Kung mahal mo ang pamilya natin, kalimutan mo siya. Hindi ko siya kailangan. Hindi siya magiging parte ng buhay mo. Ipapakasal kita sa anak ng mayor. Tandaan mo iyan. Kinilabutan si Rafael. Ang boses ng kanyang ina, matalim at puno ng galit, ay umalinggaw sa tahimik na silid. Rafael, huwag kang magpapakababaw. Ang babaeng iyan ay isa lang katulong. Walang kinabukasan sa kanya. Hindi siya karapat-dapat sa pangalan ng pamilya Buenaventura. Kung mahal mo ang pamilya natin, kalimutan mo siya. Hindi ko siya kailangan. Hindi siya magiging parte ng buhay mo. Ipapakasal kita sa anak ng mayor.
Tandaan mo yan. Nabitawan ni Rafael ang lumang telepono. Bumagsak ito sa sahig, ngunit hindi niya napinansin. Ang huling bahagi. Ang pangungusap na iyon. Hindi ito ang buong salita na narinig niya mula sa kanyang ina noon dahil pinutol niya ang tawag. Ngunit ngayon, malinaw na malinaw ang lahat. Ang hindi ko siya kailangan. Hindi siya magiging parte ng buhay ko, ay hindi tungkol kay Thea. Ito ay tungkol sa babaeng ipinagkakasundo sa kanya ng kanyang ina. Ang kanyang ina ang nagsabi niyon. Hindi siya. Ang puso ni Rafael ay parang tinusok ng libu-libong karayom. Isang napakalaking realization ang tumama sa kanya. Si Thea. Narinig ni Thea ang mga salitang iyon, ngunit hindi niya narinig ang buong konteksto. Nagkaroon ng malaking misunderstanding. At ang misunderstanding na iyon ay sinadya ng kanyang ina. Naramdaman ni Rafael ang kumukulong galit sa kanyang dibdib. Galit sa kanyang ina. Galit sa sarili niya dahil hindi niya pinilit na magpaliwanag kay Thea noon. 10 taon. 10 taon silang nagkahiwalay dahil sa isang kasinungalingan. 10 taon na lumaki ang kanyang mga anak ng walang ama. Si Mama. Si Mama ang may gawa nito. Biglang kinuha ni Rafael ang kanyang car keys. Kailangan niyang kausapin si Thea. Ngayon na. Kailangan niyang ipaliwanag ang lahat. Kailangan niyang ilantad ang katotohanan. Kasabay nito, sa bahay ni Thea, abala siya sa paghahanda ng hapunan. Ngunit ang kanyang isip ay gulong-gulo. Hindi pa rin siya makapaniwala na tinawagan siya ng isang estranghero na nag-aalok ng tulong para sa operasyon ni Elia. At ang pakiramdam niya sa pagkikita nila ni Doña Soledad sa eskwelahan may mali. Habang nagluluto siya, biglang hinawakan ni Elia ang kanyang dibdib at bumagsak sa sahig. Mama! Mama, masakit po, bulong ni Elia, hirap huminga. Naging asul ang kanyang mga labi. Leia! Anak ko, sigaw ni Thea, agad na lumuhod sa tabi ng anak. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit na ginigising si Elia, ngunit ang bata ay unti-unting nawawalan ng malay. Kuya Leo! Kuya Lino! Tulong! Si Elia, umiiyak na sigaw ni Thea sa takot at pagkabigla. Mabilis na lumabas si Leo at Lino. Nang makita nila ang kapatid, agad silang umiyak. Mama! Ano pong nangyayari kay Elia? Tanong ni Leo, ang boses ay puno ng takot. Hindi na nag-aksaya ng oras si Thea. Binuhat niya si Elia, kahit gaano kabigat, at tumakbo palabas ng bahay, patungo sa pinakamalapit na ospital. Ang mga luha ay bumubuhos na sa kanyang pisngi. Ang kanyang puso ay nagluluksa. Anak ko, lumaban ka. Pakiusap, lumaban ka, bulong niya, habang tumatakbo sa kalye, umaasa na may makakita sa kanila. Samantala, papunta na si Rafael sa bahay ni Thea, ang kanyang puso ay puno ng pagmamadali. Kailangan niyang sabihin ang totoo. Kailangan niyang ibalik ang tiwala ni Thea. Nang makarating siya sa harap ng bahay, bukas ang pinto. Walang tao sa loob. Ang mga kagamitan ay nakakalat, tila ba may nagmamadaling umalis. Nakita niya ang mga kapitbahay na nagkukumpulan, may mga bulong-bulungan. Dinala daw sa ospital yung anak ni Althea. Malubha daw ang sakit sa puso. Nanlamig si Rafael. Leia. Ang kanyang anak. Malubha ang sakit sa puso. Agad siyang tumakbo patungo sa ospital, ang pangalan ng pinakamalapit na ospital ang kanyang tinandaan. Nang makarating siya sa ospital, nakita niya si Thea, nakaupo sa labas ng emergency room, umiiyak. Si Leo at Lino ay nakayakak sa kanya, umiiyak din. Thea, sigaw ni Rafael, nilapitan ang pamilya. Tumingin si Thea sa kanya, ang kanyang mga mata ay pamamaga, puno ng matinding sakit. Rafael, si Elia, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Niyakap ni Rafael si Thea, na tila ba nakuha niya ang lahat ng sakit nito. Anong nangyari? Anong sakit ni Elia? Umiiyak si Thea. May butas sa puso, Rafael. Congenital heart defect. Kailangan daw ng emergency operation. Pero wala akong pera. Naramdaman ni Rafael ang pagtibok ng kanyang puso. Butas sa puso. Ang kanyang anak. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng emergency room. Lumabas ang isang doktor. Ref de la Cruz. Kailangan na natin siyang dalhin sa operating room. Ang kanyang kondisyon ay lumaalala.
Kung hindi tayo makakapag-operate ngayon, maaaring hindi na siya makasurvive. Doktor, wala po akong pera, bulong ni Thea, halos mawalan ng malay. Naramdaman ni Rafael ang pagguho ng kanyang mundo. Ang kanyang anak ay nasa bingit ng kamatayan. Biglang, isang anino ang tumayo sa likod nila. Isang pamilyar na boses ang umalingaw sa tahimik na hallway ng ospital. Huwag kang mag-alala, Althea. Ako ang magbabayad ng operasyon. Nilingon ni Rafael at Thea ang nagsalita. Nakatayo doon si Doña Soledad Buenaventura, nakasuot ng eleganteng damit, ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang mga mata ay puno ng kalkulasyon. May dala pa itong isang malaking bulaklak. Mama, gulat na tanong ni Rafael. Ngumiti si Doña Soledad, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Lumapit siya kay Thea, at inilagay ang kamay niya sa balikat nito. Bibigyan kita ng pera para sa operasyon, Althea kapalit ng 3 bata. Nagulat si Thea. Bumalik ang kanyang hininga. Ano? Sagot ni Doña Soledad, ang boses ay parang yelo. Ang 3 Buenaventura na iyan ay dapat lumaki sa isang angkop na tahanan. Sa akin sila maninirahan. Ako ang magpapalaki sa kanila. At ikaw, babalik ka sa probinsya. Hindi mo na sila kailangan pang makita. Nagtinginan si Rafael at Thea. Ang mukha ni Thea ay puno ng galit at sakit. Ang mukha ni Rafael ay puno ng gulat at pagtataksil. Ito ang key all is lost moment. Ang buhay ni Lia, ang kinabukasan ng kanyang mga anak, at ang kanilang pamilya, ay nasa kamay ni Doña Soledad. Parang gumuho ang mundo ni Thea nang marinig niya ang mga salita ni Doña Soledad. Bibigyan kita ng pera para sa operasyon kapalit ng 3 bata. Ang hangin sa ospital ay tila ba naging yelo, at ang puso ni Thea ay halos huminto sa pagtibok. Hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Ang pinakapinoprotektahan niya, ang kanyang mga anak, ang hinihingi kapalit ng buhay ni Lia. Hindi, sigaw ni Thea, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at takot. Hindi ko ibibigay ang mga anak ko. Hinding-hindi. Ngumiti si Doña Soledad, isang ngiting puno ng pagmamataas. Althea, tingnan mo ang sitwasyon mo. Wala kang pera. Malubha ang anak mo. Nag-iisa ka. Ito lang ang tanging paraan para mabuhay si Lia. At para magkaroon sila ng magandang kinabukasan. Lumapit ito kay Lia, na ngayon ay isinasakay na sa stretcher at hinaplos ang ulo ng bata. Sila ay mga Buenaventura. Dapat silang lumaki sa isang tahanan na karapat-dapat sa kanilang pangalan. Huwag niyong hawakan ang anak ko, singhal ni Thea, sabay tulak sa kamay ni Doña Soledad. Thea, kalma, sabi ni Rafael, sabay hawak sa kanyang braso. Tiningnan niya ang kanyang ina, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla at galit. Mama, anong kalokohan yan? Hindi mo magagawa yan. Sila ang mga anak ko. Rafael, huwag kang makialam, malamig na tugon ni Doña Soledad. Para ito sa ikabubuti ng lahat. Lalo na sayo. Hindi ka pwedeng magkaroon ng ganitong klase ng iskandalo habang tumatakbo ka bilang vice mayor. Makakasira lang sila sayo at sa pangalan natin. Ngunit sa mga mata ni Rafael, wala na siyang pakialam sa eskandalo o sa pangalan. Ang tanging nakikita niya ay ang kanyang anak na nasa bingit ng kamatayan at ang kanyang ina na sinasamantala ang sitwasyon. Hindi ko papayagan yan, Mama, deklara ni Rafael. Hinding-hindi. Ako ang ama nila. At ako ang magpapagamot kay Lia. Nagulat si Doña Soledad sa katigasan ng ulo ni Rafael. Wala kang pera, Rafael. Ang lahat ng account mo ay nasa ilalim ko. Alam mo yan. Naramdaman ni Rafael ang isang suntok sa kanyang sikmura. Totoo iyon. Ang lahat ng yaman ng pamilya ay nasa ilalim ng kontrol ng kanyang ina. Nagsimulang tumakbo ang oras. Ang mga nurse at doktor ay nagmamadali na dalhin si Lia sa operating room. Kailangan na natin magdesisyon, Ging Buenaventura, sabi ng doktor. Ang kondisyon ng inyong anak ay kritikal. Nagtinginan si Thea at Rafael. Sa mga mata ni Thea, nakita ni Rafael ang takot, ang sakit, at ang pagnanais na iligtas ang anak nila. Sa mga mata ni Rafael, nakita ni Thea ang pagmamahal, ang pagnanais na lumaban, at ang huling pag-asa. Thea, bulong ni Rafael, magtulungan tayo. Hindi ko hahayaan na kunin niya ang mga anak natin. Ako ang ama nila.
pakiusap, magtiwala ka sa akin. Maililigtas natin si Elia at hindi natin ibibigay ang mga bata. Sa sandaling iyon, ang kanyang pag-aalinlangan, ang kanyang galit ay naglaho, napalitan ng isang desperadong pag-asa. Ang buhay ni Leah ay nakasalalay sa kanila. At kung kailangan niyang magtiwala kay Rafael, kahit gaano pa kasakit, gagawin niya. Paano? Tanong ni Thea, ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. May paraan. Pero kailangan natin ang tulong mo, sabi ni Rafael, at tiningnan ang kanyang ina. Kailangan nating ilantad ang katotohanan. Sa isang maliit na pribadong silid sa ospital, nag-usap si Thea at Rafael. Nandoon din si Leo at Lino, nag-aalala sa kanilang kapatid. Ipinaliwanag ni Rafael kay Thea ang lahat. Ang bawat detalye ng voice message ng kanyang ina, ang konteksto ng mga salita na narinig ni Thea noon. Ang kanyang ina ang nagmamanipula sa kanila. Kaya pala ganoon ang narinig ko, bulong ni Thea, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla. Ang galit na naramdaman niya para kay Rafael sa loob ng 10 taon ay unti-unting napalitan ng galit sa kanyang ina. At awa para kay Rafael. Sorry, Thea. Hindi ko alam na narinig mo iyon. Gusto kong ipaliwanag, pero bigla kang nawala, sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Hindi, Rafael. Ako dapat ang humingi ng tawad. Hindi ako nagtanong. Hinayaan ko ang takot at insecurities ko na mangibabaw, sagot ni Thea, at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakita ni Rafael ang pag-asa sa mga mata nito. Ngayon, kailangan nating kumilos. Ang pera para sa operasyon ni Elia ay pwedeng kunin sa emergency fund ng dentist, pero mahabang proseso iyon. Or pwede kong gamitin ang aking personal na yaman, pero kailangan kong labanan si Mama. At para magawa iyon, kailangan kong ilabas ang lahat. Nakinig si Thea. Anong plano mo? Ipapaliwanag ko sa media ang lahat ng manipulasyon ni Mama at ang aking responsibilidad bilang ama. Malaking eskandalo ito. Mawawala ang posisyon ko at baka pati ang lahat ng kayamanan ko. Handa ka ba sa ganoon kalaking sakripisyo? Tanong ni Thea, nagtataka. Tumingin si Rafael sa kanya at pagkatapos ay sa emergency room kung saan naroon si Elia. Para sa mga anak ko, Althea. Handa ako sa lahat. Ang tanging hiling ko lang ay suportahan mo ako. Sabay tayong lalaban. Nag-alinlangan si Thea, ngunit nang marinig niya ang mahinang ubo ni Elia mula sa loob, nagdesisyon siya. CJ, Rafael. Magkasama tayo dito. Kaya nagsimula ang kanilang alyansa. Habang si Elia ay nasa kritikal na kondisyon, si Rafael ay kumilos ng mabilis. Nagsimula siyang kausapin ang mga abogado ng pamilya, mga matatandang kaibigan ng kanyang ama na may impluwensya sa politika. Una, marami ang ayaw maniwala. Ang pamilya Buenaventura ay tinitingala. Ngunit nang ipakita niya ang voice message at ang kanyang mga plano, unti-unti silang naniwala. Ang ilan ay nag-aalangan, ngunit mayroon ding sumuporta sa kanya. Ito ay laban para sa iyong mga anak, Rafael, sabi ng kanyang matandang abogado, si Attorney Castro. Kahit anong mangyari, nasa likod mo kami. Samantala, sa loob ng ospital, si Leo at Lino, bagaman bata pa, ay nagsimulang maintindihan ang bigat ng sitwasyon. Nakita nila ang pag-iyak ng kanilang ina, ang pag-aalala ng kanilang ama. Mama, sabi ni Leo, habang hawak ang kamay ni Thea, gusto namin si Papa. Gusto namin kasama namin siya. Huwag mo na po siyang paalisin. Nga po, Mama. Mahal ko po si Papa Roger, sabi ni Lino, kahit na ginagamit pa rin niya ang ti Roger. Napaiyak si Thea. Sa gitna ng kaguluhan, ang kanilang mga anak ang nagbigay sa kanila ng lakas. Ang simple nilang pagnanais na magkaroon ng buong pamilya ay nagbigay ng bagong kahulugan sa kanilang laban. Ginugo ni Thea at Rafael ang mga susunod na araw sa ospital, nagbabantay kay Elia. Kahit sa gitna ng matinding tensyon at paghahanda para sa nalalapit na laban, may mga sandali ng pagiging malapit. Hawak ni Rafael ang kamay ni Thea habang natutulog ito. Ang mga sulyap nila ay hindi na puno ng galit, kundi ng pag-unawa. Thea, naalala mo ba noong sinabi mong gusto mong magtayo ng maliit na karinderya sa probinsya? Tanong ni Rafael isang gabi, habang nagbabantay sila kay Elia. Sabi ni Thea, bahagyang napangiti. Pangarap ko iyon. Kapag natapos ang lahat ng ito, gagawin natin iyon. Magkasama tayo.
Ikaw, ako at ang mga bata. Sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, naramdaman ni Thea ang init ng pag-asa. Ngunit ang kapayapaang iyon ay panandalian lamang. May balita si Rafael. Althea, may press conference si Mama bukas. Ipapahayag niya ang lahat. Ang pagkakakilanlan ng mga bata at ang iyong pagiging ina na hindi raw karapat-dapat. Naging putla si Thea. Ito na. Ang huling pagsubok. Huwag kang mag-alala, sabi ni Rafael, hawak ang kamay ni Thea. Huwag kang pupunta. Ako ang haharap sa kanya. Hindi, sabi ni Thea, tumayo ng matuwid. Kasama mo ako. Ito ay laban natin. Lalaban ako para sa mga anak ko. Kinabukasan, ang balita ay kumalat. Nagbigay ng press conference si Doña Soledad Buenaventura sa gitna ng media circus. Ang kanyang mukha ay seryoso, puno ng kalungkutan, tila ba nagbibigay ng pampublikong pahayag tungkol sa isang matinding trahedya. Ako po, bilang isang ina at lola, ay labis na nagdadalamhati sa sitwasyong ito, panimula ni Doña Soledad, ang boses ay malungkot at madamdamin. May natuklasan po akong katotohanan na napakasakit para sa aming pamilya. Ang aking anak, si Rafael, ay mayroong 3 anak mula sa isang katulong. Nagsimulang mag-ingay ang mga reporter. At ang mga batang ito, patuloy ni Doña Soledad, na tila ba naiiyak, ay lumalaki sa isang hindi maayos na kalagayan. Kaya ako po, bilang lola, ay nagdesisyon na kunin ang mga bata at palakihin sila sa isang angkop na tahanan. Huminga siya ng malalim, tila ba nang hihingi ng simpatsya. Sana ay maintindihan ninyo ang aking desisyon. Ito ay para sa ikabubuti ng mga bata. At para sa pangalan ng aming pamilya, napilit na binababoy ng isang babaeng walang karapat-dapat na ituring na ina. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang pahayag, at bago pa man makapagtanong ang mga reporter, biglang bumukas ang likod ng stage. Tumahimik ang lahat. Rafael Buenaventura, sa kanyang formal na suit, ay naglakad papalapit sa mikropono. Sa kanyang kamay, may hawak siyang isang maliit na foam envelope na tila ba naglalaman ng kanyang pagkadisgusto sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay matalim at diretsong nakatingin sa kanyang ina, na ngayon ay nanlalaki ang mga mata sa pagkabigla. Ang bulwagan ay puno ng nagbubulungan at flash ng kamera. Nanlilisik ang mga mata ni Doña Soledad habang nakatayo si Rafael sa tabi ng mikropono. Hindi siya hinayaan ng kanyang ina na magsalita, kaya kinuha niya na ang pagkakataon. Walang pag-aalinlangan, inilabas ni Rafael ang lumang telepono at itinaas ito, sapat para makita ng lahat. Salamat po, Mama, sa inyong pambungad, simula ni Rafael, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may matinding otoridad. Ngunit may ilang bagay po akong kailangan linawin. At ang lahat ng aking sasabihin ay suportado ng ebidensya. Nagtinginan ang mga reporter, nagtataka. Si Doña Soledad ay unti-unting namutla. 10 taon na po ang nakakaraan, nagkaroon po ng malaking pagtatalo ang aking ina at ako, patuloy ni Rafael. Pilit niya po akong ipinagkakasundo sa isang babaeng hindi ko mahal, para lang po sa kapakanan ng kanilang politika at negosyo. Binalot ng katahimikan ang bulwagan. Ang mga mata ng lahat ay nakatutok kay Rafael. At noong gabing iyon, sabi ni Rafael, huminga ng malalim, narinig ko mismo ang kanyang mga salita. Mga salitang naging dahilan kung bakit nawala sa akin ang babaeng mahal ko at ang mga anak ko. Mga salitang nagpahiwatig na siya, ang aking ina, ay hindi ko kailangan. At hindi siya magiging parte ng buhay ko. Inilagay ni Rafael ang telepono sa mikropono at pinindot ang play button ng voice message. Ang boses ni Doña Soledad, matalim at puno ng galit, ay umalinggaw sa buong bulwagan. Rafael, huwag kang magpapakababaw. Ang babaeng iyan ay isa lang katulong. Walang kinabukasan sa kanya. Hindi siya karapat-dapat sa pangalan ng pamilya Buenaventura. Kung mahal mo ang pamilya natin, kalimutan mo siya. Hindi ko siya kailangan. Hindi siya magiging parte ng buhay mo. Ipapakasal kita sa anak ng mayor. Tandaan mo iyan. Nabingi ang buong bulwagan sa pagbagsak ng katahimikan. Ang mga reporter ay tulala, ang mga kamera ay nakatutok kay Doña Soledad. Si Doña Soledad ay namutla. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang lumabas na tinig. Ang lahat ng kanyang pagmamayabang ay naglaho.
Ang babaeng tinutukoy ng aking ina sa mensaheng ito ay ang ipinagkakasundo niya sa akin, na pilit niyang ipinipilit. Hindi si Althea de la Cruz, ang ina ng aking mga anak, paliwanag ni Rafael, ang kanyang boses ay matatag. Narinig ni Thea ang bahagi ng usapan na iyon, at dahil sa kanyang takot at pagdududa, at dahil sa matinding pagmamahal niya sa akin at sa aming magiging mga anak, umalis siya. Umalis siya para protektahan ako sa isang iskandalong hindi niya naiintindihan. Huminga si Rafael. Ako po, Rafael Buenaventura, ay lubos na nanghihingi ng tawad sa lahat ng pagkukulang ko bilang isang kasintahan noon at bilang isang ama sa mahabang panahon. Pinili ko ang aking ina, pinili ko ang pangalan, pinili ko ang kapangyarihan. Ngunit ngayong nakita ko na ang katotohanan at ang mga anak ko ay nasa bingit ng kamatayan, handa po akong harapin ang lahat. Nilingon niya ang mga kamera at ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Sa araw na ito, bilang pagpapatunay ng aking taimtim na pagsisisi at pagmamahal sa aking pamilya, ako po ay nagbibitiw sa aking posisyon bilang bise-alkalde. Handan po akong iwan ang lahat ng aking posisyon at yaman para lang maibalik ang pamilya ko. Nagsimulang mag-ingay ang mga reporter, nagtatanong ng sunod-sunod. At sa mga anak ko, sa aking tatlong kambal, Leo, Lia, at Lino, patuloy ni Rafael, na parang hindi niya naririnig ang ingay, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. At sa ina nila, si Althea de la Cruz, ipinapangako ko sa inyo, hinding-hindi ko na kayo pababayaan. Hinding-hindi na ako magtatago. Lalaban ako para sa inyo. Lalaban ako para sa ating pamilya. Biglang bumagsak si Doña Soledad sa sahig. Ang kanyang mukha ay namutla at ang kanyang mga mata ay walang buhay. Ang kanyang reputasyon, ang kanyang pangalan, ang lahat ng pilit niyang pinangalagaan, ay nawasak sa isang iglap. Mabilis siyang nilapitan ng kanyang mga staff at inalalayan papalabas ng bulwagan habang ang mga kamera ay patuloy na nagpi-flash. Samantala, sa ospital, nakaupo si Thea, Leo at Lino sa waiting area, nakatutok sa D-screen. Nanginginig ang kamay ni Thea habang pinapanood si Rafael. Ang bawat salita ni Rafael ay tumatago sa kanyang puso, nagpapagaling ng mga sugat na matagal nang nakabaon. Ang luha niya ay umagos, hindi na ng sakit o galit, kundi ng labis na pagmamahal at kaligayahan. Mama! Si Papa, sigaw ni Leo, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa paghanga. Papa Roger ang gwapo, dagdag ni Lino, sabay yakap sa kanyang ina. Niyakap ni Thea ang kanyang mga anak, at sa sandaling iyon, naramdaman niya ang kumpletong pagtitiwala kay Rafael. Ang lalaking ito ay nagbago. Handa siyang isakripisyo ang lahat para sa kanila. Maya-maya, bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas ang doktor, ang kanyang mukha ay puno ng ngiti. Ref de la Cruz. Successful po ang operasyon ni Lia. Stable na ang kanyang kondisyon. Isang matinding laban para sa bata, pero nagtagumpay po siya. Yumakap si Thea sa doktor, umiiyak. Salamat po, doktor. Salamat po. Lumabas din si Rafael, basang-basa pa rin, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng pag-asa. Nilapitan niya si Thea at nagyakapan sila. Ang init ng yakap niya ay nagpadala ng kuryente sa katawan ni Thea, na nagpapatunay na ang lahat ng kanilang pinagdaanan ay nagkaroon ng katuparan. Salamat, Rafael, bulong ni Thea, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa mga mata ni Rafael. Salamat sa lahat. Pumasok sila sa recovery room. Nakita nila si Elia, mahimbing na natutulog, ngunit ang kanyang mukha ay hindi na asul at ang kanyang hininga ay kalmado na. Ang tatlong kambal ay nagyakap-yakap, umiiyak sa tuwa. Niyakap ni Rafael si Elia. Anak, lumaban ka talaga. Mahal na mahal ka ni Papa. Makalipas ang ilang buwan, sa isang simpleng kapilya sa probinsya, naganap ang kasal ni Rafael at Althea. Walang media, walang glamour, walang matataas na personalidad. Tanging mga malalapit na kaibigan at ang kanilang mga anak ang naroon. Si Thea, na nakasuot ng simpleng puting bestida, ay naglalakad sa aisle, kasama sina Leo at Lino na nagbibitbit ng kanyang belo. Si Elia, bagaman medyo mahina pa, ay ang kanilang flower girl, nagbibitbit ng basket ng bulaklak. Nakatayo si Rafael sa harap ng altar, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal habang tinititigan si Thea. Ang lahat ng paghihirap, ang lahat ng sakit ay naglaho. Sa kanilang mga panata, si Rafael ang unang nagsalita. Althea, minsan akong nabulag sa kapangyarihan at pangalan.
Ngunit sa pagkawala mo at sa paghahanap ko sa'yo, natutunan ko ang tunay na halaga ng buhay. Ikaw ang nagturo sa akin ng pagmamahal, ng kapatawaran, at ng kahalagahan ng pamilya. Ipinapangako ko, sa harap ng Diyos at ng ating mga anak, na mamahalin kita hanggang sa huling hininga ko. Hinding-hindi na ako susuko. Umiiyak si Thea, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kagalakan. Rafael, matagal na panahon, namuhay ako sa takot at sakit. Ngunit sa pagbabalik mo at sa pagmamahal na ipinakita mo, binigyan mo ako ng bagong pag-asa. Ang ating mga anak ang pinakamalaking regalo at ikaw ang aking himala. Pinapatawad kita. At ipinapangako ko, mamahalin kita, susuportahan kita, at yayakapin natin ang bawat hamon ng magkasama. Ikaw ang aking bahay. Kayo ang aking pamilya. Ikinasal sila sa ilalim ng isang payak na seremonya. Ngunit ang pagmamahalan sa kanilang mga puso ay mas matindi pa sa anumang kasal na mayaman at maluho. Pagkalipas ng ilang taon, ang pamilya Buenaventura de la Cruz ay namumuhay sa isang probinsya. Hindi na sa isang malaking mansyon, ngunit sa isang payak at komportableng bahay na puno ng pagmamahalan at tawanan. Si Rafael ay nagtrabaho bilang isang abogado sa isang non-profit organization, patuloy na tumutulong sa mga mahihirap na komunidad. Wala na siya sa politika, ngunit ang kanyang impluwensya ay mas malaki ngayon. Ang kanyang oras ay mas nakatuon sa kanyang pamilya. Si Thea, sa wakas, ay natupad ang kanyang pangarap. Nagtayo siya ng isang maliit na karinderya sa bayan na mabilis na naging paborito ng mga residente. Ang kanyang mga luto ay puno ng pagmamahal, at ang bawat customer ay tila pamilya sa kanya. Sina Leo, Lia, at Lino ay lumaki ng malulusog, masisigla at puno ng pagmamahal. Si Elia ay ganap ng magaling. Ang kanilang nakaraan ay naging isang kwento ng pag-ibig at pagpapatawad. Sa isang dapit hapon, habang naglalakad sila sa dalampasigan, magkahawak kamay si Rafael at Thea. Ang mga anak nila ay abala sa paglalaro sa buhangin. Ang araw ay unti-unting lumulubog sa abot tanaw, nagbibigay ng kulay rosas at gintong liwanag sa kalangitan. Niyakap ni Rafael si Thea at hinalikan ang buhok nito. Masaya ako, Thea. Masaya ako na ikaw ang pinili ko. Kayo ang pinili ko. Ngumiti si Thea, tinitigan ang kanyang mga anak. Salamat, Rafael. Salamat sa pagiging matapang. Salamat sa paglaban mo para sa atin. Doon, sa dalampasigan, habang pinapanood nila ang kanilang mga anak na naglalaro, na puno ng pagmamahal, ng kapayapaan, at ng pag-asa, naramdaman nila na ang pag-ibig na bumalik pagkatapos ng mahabang panahon ay mas matindi, mas matibay, at mas totoo. Ang tunay na yaman ay hindi sa titulo o pera, kundi sa pagmamahala ng isang pamilya. At ito, ang kanilang pamilya, ay ang pinakamagandang kwento ng pag-ibig na nasulat sa kanilang mga puso. At dito nagtatapos ang kwento ni Althea at Rafael. Sa lahat ng nakinig at naramdaman ang bawat galaw ng puso ni Thea at Rafael, isang taos pusong pasasalamat po mula sa akin. Isang paglalakbay ito na sinimulan natin ng magkakasama, mula sa mga luha ng nakaraan hanggang sa kagalakan ng isang bagong simula. Hindi naging madali ang pagsusulat ng kwentong ito, maraming beses na tila ba naramdaman ko rin ang sakit, ang takot, at ang pagkabigo na naranasan ng ating mga bida. Ngunit sa bawat pagsubok, naroon din ang liwanag ng pag-asa, ang init ng pag-ibig, at ang kapangyarihan ng pagpapatawad na nagsilbing gabay. Ang kwentong ito ay isang paalala na sa kabila ng lahat ng hamon, ng mga maling akala, ng mga lihim, ng mga hadlang sa lipunan, ang tunay na pag-ibig ay palaging nagtatagumpay. Ito ay tungkol sa kapangyarihan ng pagpapatawad, hindi lamang sa iba kundi maging sa ating sarili. Tungkol ito sa paghahanap ng lakas para bumangon mula sa pagkakamali at ang pagtitiwala na sa bawat bagyo, mayroong bukas na puno ng pag-asa. Higit sa lahat, ito ay isang pagdiriwang ng pamilya, kung paano ito nabubuo hindi lang sa dugo, kundi sa pagmamahalan, pag-unawa at walang katapusang suporta. Sana ay naramdaman ninyo ang bawat damdamin sa kwentong ito, at sana ay nag-iwan ito ng bakas sa inyong mga puso. Malugod ko pong inaasahan na ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin, ang inyong mga paboritong bahagi, at kung anong aral ang inyong napulot. Muli, maraming salamat sa inyong pagmamahal at suporta. Hanggang sa susunod na kwento. Lihim ng Puso.